Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang kalikasan ay napakahalagang yaman ng bawat bansa. Ang masinop at matalinong paggamit ng likas na yaman ay maghahatid sa isang bansa ng kaunlaran, subalit ang mapang-abusong paggamit nito ay maghahatid ng kahirapan at kadalasan ay kamatayan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nag-utos sa Israel na pangalagaan ang kanilang mga likas na yaman. At sa paanong paraan, yan ay ating matutunghayan sa 20 kabanata ng Deuteronomio, unang talata hanggang 21 kabanata, talatang 21. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang mga aral sa aklat ng Deuteronomio ay nangungusap sa lahat ng panahon. Bagamat ang mga batas sa aklat na ito ay ibinigay sa bayan ng Israel, marami dito ang makakatulong kahit na sa ating panahon. Naniniwala ako na ang mga taong naunang naglathala ng ating kautusan ay may alam sa salita ng Diyos. Ang problema sa ating panahon ay mas marami na sa atin ang walang tamang pakialam sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming kasagutan ang makikita natin sa aklat ng Deuteronomio ukol sa mga suliranin ng ating lipunan sa ating panahon. Ang mga suliranin sa aklat na ito na tutukoy ukol sa mga lalaking nais maglingkod sa sandatahang lakas. Binigyang pansin dito ang problema ng mga lalaki na kung sila ba ay maglilingkod sa kanilang sandatahang lakas o hindi. Isa ito sa mga suliranin ng Israel. Nagpahayag ang Diyos ng mga panukala upang maiwasan ang pagsanib ng mga lalaki upang makipaglaban sa ibang kaharian. Sa aking palagay, kung sinunod lamang ito ng maraming bansa, wala tayo sa gulo na dinaranas natin ngayon. Basahin po natin ang Kabanata 20, 1-4 na talata. Kapag ikaw ay hahayo upang makidigma laban sa iyong mga kaaway at makakita ka ng mga kabayo, mga karwahe at ng isang hukbong mas malaki kaysa iyo, huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang kasama mo na siyang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Paglapit ninyo sa labanan, ang pari ay lalapit at magsasalita sa mga kawal. At sasabihin sa kanila, pakinggan mo, O Israel, kayo'y lumapit sa araw na ito sa pakikidigma sa inyong mga kaaway, upang manlupaypay ang inyong puso. Huwag kayong matakot, ni manginig, ni maduwag dahil sa kanila, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang siyang humahayong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, upang kayo'y pagtagumpayanin. Sa aking palagay, isang bagay ito na mahalaga sa ating panahon. Marami tayong nababasa ngayon na kasabihan ang nagsasabing magmahalan, hindi mag-away. Magandang pakinggan, subalit walang kabuluhan. Tandaan natin na tayo ay nabubuhay sa isang mundo na puno ng kasalanan at dahil dito, ang pag-aaway ay nagiging normal. May mga digmaan na minsan may kinakampihan ng Diyos. Kung kaya, kailangan nating isipin bilang isang Kristiyano, ito ba ay digmaan kung saan naroroon ang Diyos? Kung siya ay wala dito, maaring walang dahilan upang tayo ay makipagdigmaan. Sa talata 6 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga pinuno ay magsasalita sa mga kawal. Sinong tao ang nagtayo ng bagong bahay at hindi pa niya naitatalaga?
hayaan siyang umalis at bumalik sa kanyang bahay. Baka siya ay mamatay sa pakikipaglaban at ibang tao ang magtalaga. Ito ay isang bagay na mahalaga sa pakikipagdigmaan. Tandaan natin palagi na nasa atin ang Diyos. Kung mapapansin natin, nangako siya sa kanila na hindi sila pababayaan ng Diyos. Sa ating mga susunod na talata, matutunghayan natin ang 4 na kondisyon o dahilan upang hindi makasama ang isang lalaki sa kanilang hukbo. Basahin po natin ang talata 5-6. At sinong lalaki ang may itinanim na isang ubasan at hindi pa niya napapakinabangan ang bunga niyon, hayaan siyang umalis at bumalik sa kanyang bahay. Baka siya ay mamatay sa digmaan at ibang lalaki ang makinabang ng bunga niyon. At sinong lalaki ang may itinanim na isang ubasan at hindi pa niya napapakinabangan ng bunga nito, hayaan siyang umalis at bumalik sa kanyang bahay. Baka siya ay mamatay sa digmaan at ibang lalaki ang makinabang ng bunga niyon. Sa ating nabasa, ang isang uri ng tao namang ito ay magsasaka. Ang tao namang ito ay nagsisimula pa lamang sa kanyang hanapbuhay at katatanim pa lamang niya ng ubasan. At dahil sa hindi pa niya natitikman ang bunga ng kanyang ani, hindi rin siya maaaring magpunta sa labanan dahil ang kanyang kaisipan at puso ay nasa kanyang ubasan at dahil dito maaari siyang mapatay sa labanan at ibang taong makinabang sa kanyang pinaghirapan. Sa talata 7 ay ganito naman po ang ating masusumpungan. At sinong lalaki ang naitakdang ikasal sa isang babae na at di pa niya nakukuha, hayaan siyang umalis at bumalik sa kanyang bahay. Baka siya'y mamatay sa pakikipaglaban at ibang lalaki ang kumuha sa kanya. Narito naman ang isang lalaki na malapit ng ikasal. Siya ay nagmamahal at nais niyang magpakasal. Hindi din siya maaaring makasama sa hukbo o sa labanan dahil wala sa labanan ang kanyang puso at damdamin at dahil dito maaari din siyang mamatay. Basahin po natin ngayon ang talata 8. Muling magsasalita ang mga pinuno sa mga kawal at kanilang sasabihin, sinong lalaki ang matatakutin at mahina ang loob, hayaan siyang umalis at bumalik sa kanyang bahay. Baka ang puso ng kanyang mga kapatid ay manlupaypay na gaya ng kanyang puso. Ang ikatlong lalaki naman na ito ay isang takot at ayaw makipaglaban. Maaring wala siya sa unang 3 dahilan, subalit maaari siyang sabihan na siya'y takot at ito na ang kanyang magiging dahilan upang hindi makasama sa labanan. At ito na ang kanyang magiging dahilan upang hindi makasama sa laban. Ang mga panukalang ito ay naisagawa sa hukbo ni Gideon. Kung ating maaalala, 32,000 lalaki ang lumapit kay Gideon na nais lumaban sa mga Midianita na lumapit sa kanila. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos na masyado silang madami, kung kaya't sinabi ng Diyos na umalis ang natatakot. Nang marinig ito ng 22,000, sila ay umalis. Subalit sinabi pa din ng Diyos na masyado pa din silang madami, kung kaya't ipinadala silang lahat ng Diyos sa isang dako upang uminom, at ang uminom sang-ayon sa nais ng Diyos ang naiwan, lumaban at nanalo. May 2 bagay ang naisabihin sa kanila ng Diyos dito bago sila nagpunta sa digmaan. Ang dapat ay lumaban sila sa pangalan ng Diyos. Kailangan na ipinaglalaban nila ang tama at alam nila na ang Diyos ang kasama nila. At ang pangalawa, dapat ay ganado sila sa pakikidigma. Kailangan ang puso at isipan nila ay nakatuon sa bagay na alam nila ang kanilang ipinaglalaban at hindi iba't iba ang nasa isipan. Basahin naman po natin ang talata 10-12. Kapag ikaw ay lalapit sa isang bayan upang makipaglaban, ay iyong ang ihahayag ang kapayapaan doon. Kung sagutin ka ng kapayapaan at pagbuksan ka, ang buong bayang matatagpuan sa loob ay gagawa ng sapilitang paglilingkod at maglilingkod sa iyo. Ngunit
Kung ayaw nitong sumuko ng mapayapa sa iyo, kundi makikipaglaban sa iyo, kukupkubin mo nga ito. Narito muli ang isang dakilang aral ng Diyos. Kung maaalala natin si General MacArthur, hindi siya naniniwala sa pakikipagdigmaan para matalo lamang. Sa gobyerno man o simbahan, kung may gagawin tayo na alam nating sa Diyos ay tama at para sa ikabubuti ng lahat, sabi nga sa talatang 12, sakupin o magtagumpay. Mga kapatid, wala nang ibang salitang ginamit kundi ang magtagumpay. Maraming mga dakilang aral ang itinuturo sa atin ng Diyos sa kabanatang ito. Sa kabanata 21, 1-4 ay ganito naman po ang sinasabi. Kung sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ang kinin ay may matagpuang pinatay na nakabulagta sa parang at hindi malaman kung sinong pumatay sa kanya, lalabas ang iyong matatanda at ang iyong mga hukom at kanilang susukatin ang layo ng mga bayang nasa palibot ng pinagpaslangan. At ang matatanda sa bayang iyon ay dadalhin ang dumalagang baka sa isang libis na may agos ng tubig na di pa naaararo ni nahasikan at babaliin ang liig ng dumalagang baka doon sa libis. Sa ating nabasa, kung may isang tao ang napatay sa pagitan ng dalawang kaharian, ang kaharian na mas malapit sa patay ang may pananagutan dito. Maaaring wala silang kinalaman dito, subalit sila pa din ang may pananagutan sa pagpatay dito. Basahin naman po natin ngayon ang talata 5 hanggang talata 9. Ang mga pari na mga anak ni Levi ay lalapit sapagkat sila ang pinili ng Panginoon mong Diyos na mangangasiwa sa Kanya at upang magbasbas sa pangalan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanilang salita ay pagpapasyahin ang bawat pagtatalo at bawat pananakit. At lahat ng matatanda sa bayang iyon na malapit sa pinatay ay maghuhugas ng kanilang kamay sa ibabaw ng dumalagang baka na binali ang lieg sa libis, at sila'y sasagot at sasabihin, ang aming kamay ay hindi nagpadanak ng dugong ito, ni nakita ng aming mga mata na ito'y dumanak. Patawarin mo, O Panginoon, ang iyong bayang Israel na iyong tinubos, at huwag mong ilagay ang buong walang sala sa gitna ng iyong bayang Israel, at ang dugo'y ipatatawad sa kanila. Gayon mo aalisin ang pagkakasala ng dugong walang sala sa gitna mo, kapag gagawin mo ang matuwid sa paningin ng Panginoon. May dakilang katotohanan ang itinuturo sa atin ng mga pamamaraang ito. Kung may pagpatay na naganap sa loob ng bayang ito, ang mga tao dito ang may pananagutan. Sa aking palagay, ang dahilan sa likod nito ay kailangang gumawa ng mga panukala na nagsasaad upang umalis ang anumang uri ng kasamaan sa bayang ito. At ang may pananagutan dito ay ang mga may kapangyarihan sa loob ng bayan. At kailangan silang humingi sa Diyos ng tawad bilang isang bayan para sa kasamaang nangyayari. Isang pagkukulang na nagaganap ngayon sa ating bayan ay sobra ang paggawa ng mga batas, subalit kulang ang paghingi ng tawad sa Diyos. Kung iisa-isahin natin labagin ng isang tao ang bawat batas sa ating bayan, mas lalong lalala ang kanyang pagkatao. Subalit kung tayo ay tutuon sa paghingi ng tawad at manumbalik sa Diyos bilang isang bansa, walang magaganap kahit na anumang kasamaan sa ating bansa. Alam ba ninyo na si Jesus man ay namatay sa labas ng isang bayan? Subalit maililigtas ng kanyang kamatayan ang mga mamamatay tao. Sa aking palagay, isa sa mga naligtas ay ang senturyon na naroroon nang siya'y mamatay. Ang talatang 10 hanggang 17 ay kautusan tungkol sa pagpapakasal sa mga babae na nahuli matapos ang digmaan. Sa susunod nating babasahin, matutunghayan naman natin
ang mga bagay ukol sa mga anak na suwail. Basahin po natin ang talata 18 hanggang 21. Kung ang isang tao ay may anak na matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw makinig sa tinig ng kanyang ama o sa tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, hahawakan siya ng kanyang ama at ina at dadalhin sa matatanda sa kanyang bayan, sa pintuang bayan, sa lugar na kanyang tinatahanan. Kanilang sasabihin sa matatanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw niyang pakinggan ang aming tinig. Siya'y matakaw at naglalasing. Kung gayon, ang lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan ay babatuhin siya ng mga bato upang siya'y mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ito'y maririnig ng buong Israel at sila'y matatakot. Ngayon natin marahil maintindihan kung gaano nabigla ang mga tao nang sabihin ni Jesus na bumalik sa kanilang bahay ang alibughang anak. Dahil kung bumalik ang alibughang anak sa kanilang bahay sang-ayon sa utos, dapat ay binato siya hanggang siya ay mamatay. Subalit nabigla sila nang sabihin ni Jesus na lumabas ang ama at siya ay niyakap. Dapat sana ang nangyari sa anak ay karapat-dapat na parusahan siya sang-ayon sa kautusan. Ngunit sa halip na bato ang iniharap sa kanya ay halik at yakap ang ibinigay ng kanyang ama sa kanyang anak. Mga kapatid, hindi ba kayo natutuwa dahil hindi tayo nasa ilalim ng kautusan? Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa halip na parusa, kaawaan ang dulot sa atin ng Panginoong Diyos. Sa talata 22 hanggang 23 ay ganito po ang sinasabi, kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang nararapat sa kamatayan at siya ay patayin at siya ay ibinitin mo sa isang punong kahoy, ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat siyang ilibing sa araw ding iyon, sapagkat ang taong pinitay ay isinumpa ng Diyos upang huwag mong marumihan ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana. Kung ating pag-aaralan ang pagbabato, ang pinakamatinding kaparusahan na iginawad nila noon. Subalit ano itong ibinitin sa kahoy? Kung ating mapapansin, ang taong nagkasala matapos batuhin hanggang sa siya ay mamatay ay ibibitin sa punong kahoy upang ang lahat ng makakita dito ay hindi sila pamarisan. Maghapong ibibitin ang kanyang katawan, ngunit kailangang ibaba din ito at ilibing pagdapit hapon. Marahil, hindi pa alam ni Moises at ng bayang Israel ang kahalagahan ng kautosang ito. Sa aklat na isinulat ni Pablo, sa aklat ng Galacia, sa kabanatang 3, sa talatang 13, ginamit ni Pablo ang kautosang ito sa ginawa ni Kristo. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Habang nakabayubay ang katawan ni Jesus sa krus na gawa sa kahoy, kinuha niya ang kaparusahan na para sana ay sa atin. Sa totoo lang, ako ay naguguluhan kapag may mga tao na nagtatalo tungkol sa kung sino ba talaga ang dapat sisihin sa kamatayan ni Jesus, ang mga Hudyo ba o ang mga Romano? Sa katotohanan, mga kapatid, ikaw at ako ang may pananagutan at ang dahilan ng kanyang kamatayan. Ginawa niya ito hindi dahil siya ang sinugo ng Diyos, ginawa niya ito dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ngunit magiging walang saysay ang pag-ibig na ito kung walang tatanggap sa kanya. Ipinagkaloob niya ang isang pag-ibig para sa iyo ngayon, kapatid. Kung hindi mo tatanggapin ang kanyang pag-ibig, mararanasan mo ang kaparusahan dahil sa iyong kasalanan. Subalit, kung tatanggapin mo ang pag-ibig
na kanyang ibinibigay, buhay na walang hanggan ang pangako niya. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 may ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa sandaling ito, sapagkat niloob mo na muli kaming makapag-aral at magbulay-bulay ng iyong banal na aklat. Ito po ay naging pagpapala sa amin at ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Dalangin namin na patuloy naming mapag-aralan ang iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.